Basta Radyo, ibandera mo! 107.1 Radyo Bandera Olongapo City. Pinakarespetado sa news and current affairs. And yes, you heard it right. Basta Radyo, ibandera mo. Radyo Bandera, 107.1 News FM. Welcome to Bandera Night Jams. You're with DJ Tommy G once again. All right, wearing my trusty trucker cap, courtesy of Rots PH, for cool shirts, cool apparels, cool merchandise. Meron ding t-shirts, may hoodie, may caps like this. This one, visit Rots PH, ROTS space PH on Facebook. Okay? Kuya PJ is standing by to take your orders. All right? Cool designs. Ang gaganda ng designs. Tama-tama if you're in the entertainment industry, yung mga kaibigan nating rakista, bandista, bagay na bagay sa kanila, no? Yung mga Rots PH design shirts. Okay, just look it up on Facebook. Rots PH. Thank you, Kuya PJ. Hey, welcome everybody. Kamusta kayo? The weekend's over. Na-miss ko kayo ha. Whenever it's Monday, nakapagpahinga ako, nakakapag-recharge ako pag weekend kahit papaano paminsan-minsan. You know what I love about the weekends? One word, hilata. I've come to an age na kung saan ang hilata pala ay na-realize ko napakasarap. Masarap humilata. Sana pwede maghapon. Araw-araw. Kaya lang may mga kailangan kang gawin. Alam mo yun, may mga kailangan ka asikasuhin. Di ba? Tapos pag nakita ka ni Mahal, nakahilata, umiinit yung mata. Nakahilata ka na naman. Okay, so yeah, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome, Monday edition of this radio show. As usual, dito sa Bandera Night Jams, meron tayong balitaan, latest news and update announcement, and ano pa ba? Siyempre, we start things up with today's holidays and observances. Oy, kanina yung nauna sa akin ha, replay episode ng May Katok. Si Doc Kenneth. May Katok. With Doc Kenneth Salvatos. Replay episode yun nung nag-guest sa kanya si Vice Mayor Kay Legaspi. Oh, talaga naman. Kay ganda ng buhay. Ayan. Very young si Vice Mayor. Very young, very promising. When you start young, eto maganda eh. Pagka ano man yung ninanais mo na umpisahan mo maaga, bata ka pa. There's always room for improvement for you, di ba? Minsan kasi pagka hindi ko naman nilalahat, no? Meron kasing kadalasan pagka of old age na, parang you can teach old dogs new tricks. Di ba nga sabi nila, pag tinuturo mo ng new tricks ng mga narap na, pumapalag pa eh. Pero hindi ko nilalahat. Pero namang there's room for improvement sa kanila kahit may edad na sila, di ba? Yung mga yung mga open-minded, marunong tumanggap ng pagkakamali, yung mga gano'n. Yan ang mga masarap iboto, yung mga ganyan, di ba? Hindi ko sinasabing si Vice Mayor kaya tapos na ang kampanya, wala nang kampanya. Ang sinasabi ko lang yung mga taong may room for improvement, open-minded, accepts change, yan. Kasi kadalasan pagka old age na ayaw tumanggap ng change, no? Yung nakasanayan, parang nagiging the word, what's the word? Mamaya pag naalala ko. Stubborn. There you go. The word is stubborn. Ano ba nangyari sa stubborn? But nalaglag sa brainiac ko. Yeah, di ba? When people are of old age, patagal na sa pwesto minsan. Hindi ko nilalahat again merong mga ganun lang stubborn na ang gusto niyo nakasanayan na lang, ay tumanggap ng pagbabago, maraming ganun. Hindi lang naman sa politika di ba? Anywhere, everywhere, maraming taong ganyan, no? Okay? Uy, nakita niyo yung dalawang matanda na nasagasaan na sa pedestrian ng kamoting, ayan na naman yung mga kamoting driver. Viral to ngayon, nagtitrend. Oh, tumatawid sa pedestrian lane. Kasi pedestrian lane. Hindi dito sa Olongapo yun eh. Saan nga ba yun? Hindi ko na-check yung location. Basta nakakainis kasi tumatawid yung dalawang matanda sa pedestrian lane. Etong motor na parating, may inovertaken, siguro hindi niya napansin. Pero kahit na, pag alam mong you're approaching pedestrian lane, caution. Dapat nga pag may kasalukuyang tumatawid, matik no? Kahit walang tumatawid, you're approaching pedestrian lane, medyo may minor ka ng konti. Lalo pa kung may tao. Kahit na yung tao, patawid pa lang, priority sila doon. Pedestrian, kaya nga tinawag na pedestrian lane
Yung kamoting rider kanina na naku, nakakagigil. Nakakatigas ng tuhod. Tumigas yung isang tuhod lang, so one hood, tumigas yung one hood ko sa kanya. Pag dalawa tuhod, pag isa lang one hood. Tumigas yung one hood ko sa kanya, gustong tadyakan eh. Gusto kong pumasok doon sa screen ng yung sa Facebook. Para tadyakan yung kamoting driver na yun. Walang kamuwang-muwang, inosenteng paglalakad ng dalawang matanda. Hindi na alam na sa gilid nila ay may barabarang magmaneho, nasasagasaan. Ay, sus Mariosep. Nako, kainis. Mga kamote rider. Minsan may mga nakakasabay ako eh. Nagmamotor din ako, pero hindi ako kamote rider ha. May mga nakakasabay ako na, alam mo yung singit na singit? Diba? Nasa tamang lane ako, sisingit, tatabi sa'yo. Tapos makikipag-unahan pa kahit may sasakyan sa harapan mo. Tapos pag nagkaroon ng konting space na maliit, kukunin niya yung space na maliit. Yan, ganyan ang mga kamote. Alam nyo ba, ako minemaintain ko yung space eh. Kasama yun sa safety ng pagdadrive eh. Kailangan mag-maintain ka ng space between you and the vehicle in front of you. Sila kada makita nilang space, kukunin, sisingitan. Anak ng... di nawala bigla yung safety space na minemaintain ko kasi kinukuha nila, di ba? Di magme-maintain na naman ako ng safety space. Ayan na naman, may darating na naman. Akala nila, kasi ang nasa isip nila, bagal-bagal ito magmaneho, singitan ko. Dahil may space na in between, sinasadya ko yung space in between. Dahil kung ano't ano mangyari doon sa sasakyan sa nasa harapan mo, there's time for you to react. Di ba? Makapagpreno ka, hindi yung nakatutok ka, no? Di ba? Yung pinaka-bumper, rear bumper. Halos kadikit na, 1 inch na lang, kadikit na ng front wheel mo ng motor. Mali yun! Mga kamote! Lintik, ilaga ko kayo. Nainis ako na-high blood ako dun sa nakita ko. Kawawa naman yung dalawang matanda. Unang-una, karapatan nila yun. Nasa pedestrian lane sila. Wala kang karapatan dun, pre. Huminto ka, hayaan mo silang tumawid. Tapos matanda pa. Mariosep. Check nyo yung video. Madaling hanapin, nagtitrend naman yun eh. Alam nyo naman. Lately yung Facebook ha, nararanasan nyo rin ba? Dati kapag may hinahanap akong picture, kunyari sa picture, nakasuot ako ng two-piece. Two-piece, pantalon, tsaka t-shirt, two-piece. Nakasuot ako ng two-piece. Tapos yun yung nilagay ko, I'm wearing my two-piece. Alam nyo ba, yung mga dati mong post na ganun, pag yun lang yung nilagay mo. Pangalan mo, DJ Tommy G, tapos I'm wearing my two-piece nilagay mo. Dati pag sinearch mo yun, pag click mo ng search, yung magnifying glass na icon, lalabas yun eh. Ba't ngayon hindi na, no? Hindi na searchable masyado yung Facebook. Ewan ko, what happened? Dati ang dali-dali mag-search. Basta ilagay mo lang yung caption na nilagay mo, lalabas siya, ibibigay sa'yo ni Facebook. Ba't ngayon hindi na? Anong nangyari? May makakasagot ba niyan? Kung sino man makakasagot, i-send nyo sa akin yung GCash number nyo. Tapos, yung GCash number nyo, syempre, yun yung cellphone number nyo, di ba? Pag sinend nyo na yung cellphone number nyo, samahan nyo na ng text. Isabay nyo yung greetings, tsaka yung yun lang, ganun lang. Ganun lang mangyayari. So, mag-message kayo sa akin, send nyo yung greetings. Yun, basahin natin yung greetings. Hindi kami nang babate, ha? Tinigil namin yung pambabate. Ang daming nasasarapan. Sabi ko, tama na yung pambabate. Greet na lang pare. Yung ibang binabati namin, namumuti yung mata eh. Nawawala yung itim. Okay, the usual stuff na. Today's holidays and observances. January 19, Mariosep, January 19 na pala, no? Papasok na si paring Cupido. February, the love month. I still feel we just welcome 2026. Kakapost ko nga lang nung alam niyo yung picture ng anak ko ng kanyang gift opening day nung Pasko, yung mga gift na natanggap niya. Na-late ako nag-post kanina lang. Late na nga ako mag-post eh. Tapos yun ang pakiramdam ko, Pasko pa. Tapos ngayon, na pala, no? Magpe-February na. Alright. Okay, holidays and observances for January 19 brought to you by Angel's Pizza Olongapo as usual. Siyempre, check out the sulit bundle promo, ha? 2 big family size pizza, 1 medium size, isang 1 liter lychee lemonade, and the APC card for you, baby. Magkano na lang yan? 1,049. Diba?
Dati, 2,258. Tsaka yung Angel's Pizza, Olongapo, hindi lang Olongapo, Angel's Pizza, buong Pilipinas, is the home of the original creamy spinach dip. Alam nyo ba yun? Nasubukan nyo na? Masarap yun. No? Open pa sila hanggang midnight. Except pagka weekend, Friday, Saturday, Sunday, hanggang 1 a.m. pa. Pwede ka umorder. Okay? Official caller text number 0967-164-4650, 0967-164-4646. And the location, number 395 Rizal Avenue, West Tapinac, Olongapo City. Just in front of 4th Street. Nasa 4th Street lang, no? Pag pumunta kayo sa kanto or bungad ng 4th Street, nandoon lang. Okay? And visit their official Facebook page for all the details. Nandoon lahat ng sinabi ko, no? Para kung gusto nyo balikan. Here's January 19, Holidays and Observances, Blue Monday, ang January 19. Actually, every third Monday of January to, of every year, Blue Monday. Okay? Martin Luther King Day, ang January 19. Everybody knows Martin Luther King, tama? Human rights activist, civil rights leader, na malaki ang kontribusyon. I have a dream! And then I woke up. And then I had coffee. January 19 is also Popcorn Day. Uy, mga mahilig sa popcorn. Alright. I love popcorn when watching movie. Kaya lang ang problema lang, tamad ako magluto ng popcorn. Nakakatamad no? Pero mas masarap yung yung gawa mo, yung lulutuin mo. Siyempre yung timpla. Gusto mong timpla, masusunod, di ba? What else? Crowd Feed Day. Also Day of Service. This is in the US. Day of Service. Rid the world of fad diets and gimmicks day. Oo, maraming alam nyo yung mga ginagawang yung mga ina-advertise sa atin ng mga diets, fad diets. Karamihan diyan gimmick lang talaga eh. Kaya nakalagay dito fad diets and gimmicks eh. Some are true and really effective. 'Di ba? Well, for one, yung intermittent diet tsaka kahit anumang klaseng pan-diet yan, sasamahan mo pa rin ng discipline sa kinakain mo, no? Tsaka, eat only when you're hungry. Do not eat too much. Sa akin, nabanggit ko yung intermittent, hindi ko naman sinasabing fad yan or effective siya, sa akin, umepect. Based on my experience lang, Hindi ko nire-recommend to anybody. I'm not a doctor. I'm in no position. Ang sinasabi ko lang sa inyo, umepekto sa akin yung intermittent diet. 8 hours lang ang window to eat. 16 hours, no food whatsoever. No food. Sinamahan ko pa ng I bike to and from work daily. Nagbabike ako. Except na lang yung nung lately na dahil nahirapan na ako. 2 trabaho ko eh. Government office tsaka Radyo Bandera. Kung pareho kong babiking yan, ubus. So, umepekto sa akin yun, ha? Umepekto sa akin. Tsaka hindi rin ako hindi rin ako nagtakaw sa pagkain. Binawasan ko talaga, di ba? Ang kain ko ng rice na lang regularly, 2 cups of rice na lang. O sabihin nyo, DJ Tommy J, 2 cups of rice, ano pa rin yun? Alam mo ba kung ilan dati? 16 na cups of rice. So, 2 na lang ang cups of rice ko daily consumption. Pwedeng sa umaga yung isa, pwedeng sa... Hindi. Sa tanghali pala. I don't eat in the morning. Na pasok yun sa 16 hours of no? Sinishare ko lang para malaman nyo, di ba? Ayan. At saka mind you guys, bago pa nag-pandemic, mga hanggang 2017, 2018, hindi ako mataba. Mataba. Parang yung kakilala ko, hindi siya bakla, baklang bakla. Hindi pa sinabi sa asawa niya, nilihim pa. Naisingit ko lang kasi rid the world of fad diets and gimmicks. Robert E. Lee Day. Kilala niyo si Robert Lee? Controversial figure. Pero in the beginning, parang hero siya in the US sa mga among the controversial lately of late lalo na. World Day of Migrants and Refugees and World Quark Day. Ayan. Ang quark na tinutukoy dito, 2 klase kasi ang quark Isang quark is
term to sa quantum physics yung isang quark eh. It's about astrophysics. Tama ba ako? I'm not completely sure. I'm no astrophysicist. Pero ang quark na tinutukoy dito is a delicious high-protein, low-fat alternative to soft cheese and yogurt that can be used for baking, cooking, and blending or papakin nyo kung gusto nyo, tirahin nyo. Ako, I love cheese. Gustong-gusto ko nagpapapak ng cheese. Kahit anong klaseng cheese. Kahit tong quark na to, sama mo pa. Pero honestly, hindi ko pa natikman ng quark type of cheese. Kung masarap siya, hindi ko alam. I don't know. Yan, okay? Pero usually ano to sa mga European cooking. Yan, prevalent ito tong quark. Lalong-lalo na yung mga pang-substitute nga siya sa yogurt. Ayan, di ba? Soft cheese and yogurt. Yan, okay? So there you have it. Just some of the few holidays and observances for today, January 19, 2026.